Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Tuesday, February 3, 2026 at narito na po mga balita sa umagang ito. Nakibahagi si Chief Minister Abdul Rauf Bakacuwa sa paggunita ng World Hijab Day 2026 sa pamahalaang Bangsamoro, isang makabuluhang selebrasyon na nagbibigay pugay sa lakas, dangal at mahalagang papel ng mga kababaihang Muslim sa Bangsamoro Autonomous Region. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Chief Minister Bakacuwa ang crucial role ng Muslim women bilang bahagi ng kapayapaan at pangunahing movers ng tuloy-tuloy na kaunlaran sa rehiyon. Dagdag pa niya, kinikilala ng pamahalaang Bangsamoro ang kababaihan bilang lider na humuhubog ng mga pamilya, nagpapalakas ng pamayanan at naghahatid ng pamahalaang ramdam sa araw-araw na buhay. Binigyan din ni Chief Minister Bakacuwa na ang pagdiriwang ng World Hijab Day ay isang makapangyarihang paalaala ng pagpapahalaga ng Bangsamoro sa respeto, pagkakaisa at paggalang ng pagkakaiba. Muling pinagtibay ni Chief Minister Bakacuwa ang buong suporta ng pamahalaang Bangsamoro sa kababaihang Muslim at sa kanilang mahalagang lugar sa lipunan. Kasama ng Chief Minister ang mga kilalang women leaders at advocates ng Bangsamoro na lalong nagpatibay sa matibay na partnership ng kababaihan ng pamahalaan sa pagsusulong ng kapayapaan, moral governance, inclusive growth sa buong Bangsamoro region. At bilang patunay ng malasakit at agarang pagtugon ng pamahalaang panalawigan ng Maguindanao del Sur, matagumpay na isinagawa ang turnover ng mapagtimbang makeshift classroom at existing school facility improvement sa Dimaukom Uto Elementary School sa pangunguna ni Provincial Administrator Nur Ali Mitimbang sa ilalim ng matatag na liderato ni Governor Dato Ali. Noong nagpadala ng liham ang pamunuan ng Dimaukom Uto Elementary School na humihingi ng tulong upang matugunan ang matagal ng kakulangan ng pasilidad at bilang bahagi ng advokasya ng pamahalaang panalawigan ng serbisyong may puso, agad itong tinugunan. Nagsagawa ng case study at assessment ang kinaukulang tanggapan upang masusing matukoy ang pangangailangan ng paaralan. Matapos ang masusing pag-aaral, sinimula ang pagpapatupad at implementasyon ng programa na may layuning makapaghatid ng agarang tulong at pangmatagalang sustainable na solusyon. Ang proyekto ay opisyal na i-turnover kung saan ipinagkaloob ang makeshift classrooms, stage para sa school program, solar panels bilang alternatibong pinagkukunan ng kuryente, armchairs, mga sako ng bigas at paggawa ng hagdan para sa hallway ng paaralan upang mas maging ligtas at maayos ang pasilidad sa mga mag-aaral at guro. Lubos ang pasasalamat ng pamunuan at komunidad ng paaralan kay Governor Dato Ali Mitimbang hindi lamang sa pagpapatupad ng kanyang pangako, kundi pati na rin sa matagal ng suporta sa paaralan, patunay ng kanyang malasakit sa parehong formal na edukasyon at Islamic education. Ang kwentong ng Dimaukom Uto Elementary School ay patunay na kapag may malasakit, mabilis na aksyon at pusong naglilingkod, ang edukasyon ay tunay na pagpapalakas at napapangalagaan. Ipinagbabawal na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang paggamit ng larawan, logo, slogan at pangalan ng politiko sa mga proyekto ng gobyerno. Ang direktibang ito ay nakasaad sa Memorandum Circular 2026-066 na inilabas noong January 29. Ayon sa DILG, ang mga programang pinondohan ng gobyerno ay nagmula sa buwis ng mamamayan at hindi dapat gamitin sa pamumulitika. Samantala, suportado naman ni Senate Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang naturang direktiba. Iginit niya na hindi tama ang paggamit ng billboard at karatula na may mukha at pangalan ng mga politiko dahil maaari itong nagpahiwatig ng labis na paggastos at pag-angkin ng personal credits sa mga proyektong pinondohan ng publiko. Naghain naman ng impeachment complaint ang Makabayan Bloc laban kay Vice President Sara Duterte sa House Secretary General's Office. Ito ang impeachment complaint na inihain ngayon 2026 laban sa Vice Presidente, kung saan ang naging batayan ng reklamo ang umano'y betrayal of public trust at ipapang-usapin na may kaugnayan sa pagwawaldas nito ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Samantala, ang 1-year ban rule kaugnay sa naunang impeachment case ni VP Sara ay nakatakdang magtapos sa February 6. Sa direktiba naman ni Dato Salibo Mayor Omar Ali ay nagpapatuloy ang ginagawang road clearing ng lokal na pamahalaan ng Dato Salibo, Maguindanao del Sur sa mga lansangan.
Target ng road clearing ang mga illegal structure at iba pang bagay na nakakasagabal sa gilid ng mga kalsada. Layunin na ginagawang road clearing ay siguraduhin ang kaligtasan, maiwasan ang panganib ng mga kalsada at mga tao sa paligid. Nais ni Mayor Omar Ali na mapadali ang paglalakbay, transportasyon at maiwasan ang aksidente at panganib sa kalsada. Hinihikayat ng lahat ni Mayor Omar ang makiisa at makipagtulungan sa mga programa ng lokal na pamahalaan para mas ikabubuti. Matagumpay na naisagawang road clearing sa pakikipagtulungan ng Sangguniang Bayan, PNP, mga BIPAT at barangay officials ng bayan. Samantala, mahigit 40 o 40 na mga organisasyon ng mga kababaihan ang lumahok sa isinagawang Women's Livelihood and Skills Training ng Legislative Consultation sa tanggapan ni BTA Member of the Parliament Abdul Basit Benito. Layunin ng programa na mapalakas ang samahan ng mga kababaihan at mabigyan ng sapat na kaalaman at livelihood skills training upang kanilang magagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang hakbang na ito ay makakatulong sa pagpapakuti ng kita ng kanilang mga pamilya at pagpapalakas ng komunidad. Ang aktibidad ay pagpapakita ng matibay na pangako ng tanggapan ni MP Benito na makinig sa mga babae sa grassroots at suportahan ang kanilang papel at pag-unlad ng komunidad. At dyan po ang mga balitang tampok ngayong araw po ng Tuesday. Ako po si Jasper Acosta. Maraming salamat.